Ngayong araw ay birthday nga pala nitong aming kaibigan na may-ari nga ng tindahan ng baboy sa loob nga ng palengke. Kaya naman tanghali pa nga laang ay nagchat na nga itong asawa sa akin ni Irby na pumunta nga raw kami mamayang gabi. Dahil nga ang plano ni Ninay ay isorpresa nga itong kanyang asawa dahil nga ayaw na Irby na maghanda. At medyo tinatamad nga pala ako ngayong araw at nagbabalak nga sana ako na hindi na nga lang pumunta. Ang kaso nga laang ay medyo nahihiya nga ako kay Ninay kaya naman mag-aalas 6 na nga ng gabi nang ako nga ay umuwi ng bayan. At dahil nga wala man lang akong kalabit-labit papunta nga doon sa birthday yan, kaya naman kako dito sa manong driver ay doon nga ako ibaba sa Kaparos. Dahil ang naisip ko nga ang irgalo kay Irvin ay alak na nga la. Dahil kako ay tiyak naman na magiinom mamaya dahil nga magiinom nga itong aking mga kaibigan. At bali isang 4 kantos nga lang pala ang binili ko dyan na gin. At pagkatapos ay naglakad na nga ako papunta nga ka na Irvin. Dahil itong bahay nga nila Irvin ay dito nga lang matatagpuan sa may likod nga ng palengke. Ay hindi pala likod, basta doon sa may Riles. Tapos syempre, sinadya ko talaga na umuwi ng medyo paggabi na dahil alam na alam ko na ang liko ng bituka nitong mga kaibigan kong ito. Dahil kilalang kilala ko na talaga yung mga kaibigan ko na yan na pag nga ako ay napaagay, ako nga ay paglulutuin pa niyang mga yan. Kaya naman ako ay magpapagabi-gabi na dahil nga sayang naman yung bango ko kung mag-aamoy sibuyas lang mamaya. At makalipas nga lang ang ilang minutong paglalakad ay nandito na nga ako na Irvin at tamang-tama nga at palabas nga siya ng pintuan. Kaya naman habang ako ay papasok ay nakantahan ko na nga agad siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Tapos syempre pagkatapos ay dumiretso na ako dito sa loob at naabutan ko nga yung aking mga kaibigan na busy pa nga sa pagluluto. O diba yan ang sinasabi ko sa inyo mga mare na kapag napaagap ka nga dito ay mauubos nga yung bango mo at mapapalitan nga ng amoy sibuyas. Tapos sobrang saya nga namin dito dahil nga may dumaan nga na Santa Claus at binigyan nga kami ng tagsi 50. O diba kitang-kita nyo naman na talagang mga mukhang pera dahil 50 nga lang ay talagang mga tuwang-tuwa na. Tapos ito namang si Kumaring Monica ay akala ko nga ay kinakatingala at panay nga ang kamot sa kanyang liit. Ayun pala ay pineplex niya yung kanyang gold na kwintas na regalo nga ni Kuya Ken sa kanya noong Valentine's Day. Sana all. Medyo late na nga pala ang kanilang pagluluto dahil nga itong aking mga kaibigan na ito ay galing pa nga ng trabaho. Tapos pag out pa nga nila sa trabaho, saka pa nga lang sila namili ng kanilang mga lulutuin. At syempre, kapag nga tamis ang hangang usapan, ay talagang si Maring Monica nga ang magluluto niyan. Dahil nga napakasarap magluto ni Maring Monica ng tamis anghang. Tapos sa tuwing magluluto nga, yan ay talagang gustong-gusto nga niya na pinupuri nga yung kanyang luto. Yung tipong nakabang pa yan habang sumusubo ka at nakaintay kung ano nga ang sasabihin mo. Tapos syempre, nagdatingan na nga rin pala itong aming mga kaibigan na lalaki kung kaya't naman kako ay magkainan na nga kami at talagang magutom na nga dahil nga alas 8 na nga ito ng gabi. Pero bago ang lahat ay kako ay mag-wish nga muna si Irvin at mag-blow nga muna nitong kanyang cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hey, hey, hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mabuhay! Blow na blow! I wish. Ikaw kayo ulit hawakan cake. Siyempre ako mag-aabot sa iyo. Yeah, sweet naman. Parang may pasingsing pa yan ah. Parang di ka ganyan dati ah. Ay, baka malaglag ako. Dandahan lang, luwag na yan. Para sa pagbabago. At nang matapos nga namin kantahan ng birthday boy, nagpicture taking nga muna yung buong pamilya at pagkatapos ay kumain na nga din kami. Dahil nga talagang magutom na tapos napakarami pa talaga nitong handa ni Irby. Tapos napakaunti nga lang din namin kaya naman matik mamaya ay talagang meron na naman tayong isasyarot. At ang makatapos nga kaming kumain lahat ay nagpasya nga kami na lumipat nga dito sa labas dahil nga masikip nga raw dun sa loob. Tapos ilan nga raw yung available na bangko nila Ninay kung kahit hindi nga kami magkakasya roon. Tapos ako'y gulat naman at bigla na nga lang may nagbigayan nga ng bulaklak dito. Tapos ako'y paniwalang-paniwala na nga sana at akala ko nga ay may pabulaklak pa nga ito si Kuya Ken. Pero itong mga bulaklak na ito ay sadya pa lang nandito na sa kubo kaya naman kako ay bigyan nga din ni Bor si Arlene ng bulaklak. Tapos talagang kami nga ay tawang-tawa sa reaksyon nga ni Arlene. Happy birthday. Ayaw mo ba? Lahat, hindi pa
mo hindi atin yan. Gago! Siyempre, pagkatapos ng kalokohan, ay nagsimula na nga kaming mag-inom. Tapos, siyempre, gagamitin ko nga dito yung natutunan ko noong 2023. Dahil nga kapag kami nagiinuman, itong mga kaibigan kong ito, ay ako talaga ang taga-timpla. Dahil nga sa aming magkakaibigan, ay ako nga lang ang maala magsindi ng gin. Ay, ikaw ba naman ang masunog ang kamay at malabtukan pag di ka pa natuto? Tapos sa pangalawang timpla, ay sumubok nga itong si Alilin at siya nga raw ang magsisindi, pero naknang syuta, mukhang may papalit na sa akin. Tapos tawang-tawa pa nga kami dito dahil wala nga talagang tamad sa apoy. Dahil bawat sindi nga niya dito sa gin ay talagang mabilis nga kumilis yung kanyang kamay at talagang takot na takot mapaso. Tapos itong dalawa namang ito ay panay nga ang kuskusan dito sa bandang gilid. At mukhang masusunda na si Baby Antoinette Tapos sa mga oras na ito ay inuubos na nga lang namin itong aming pinakahuling timpla at wala nga silang sasayangin talaga. Dahil ultimo latak nga nitong pitchil ay gusto na nga rin nilang inumin. Tapos kami nga sana ay uuwi na pero nagulat nga ako dito sa mga plastic na nakahain nga dito sa lamesa. Dahil bawat plastic nga na nandito sa lamesa ay meron nga naming mga pangalan at walang uuwi ng luhaan. Dahil kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina na talagang marami nga itong nalutong Mickey nila Mare kung kaya talagang meron nga talaga kaming isasharon. Si Mare nga palang naglagay sa aming mga supot at ito nga ay hating magkakapatid. Tapos kitang-kita nyo naman ang saya ni Kevin dahil nga napasayaw pa pag-abot nga nung Mickey. Gago! Tapos sa mga oras na ito ay nagpapadagdag pa nga si Kevin dahil parang kinukulang pa nga dun sa unang gayak ni Maring Monica. Tapos ang masaklap pa ay yung kawa pa lang kanyang gustong iuwi at hindi nga yung nakasupot. Gago! Tapos kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina na lahat nga kami ay meron at wala ngang uuwi nang wala ngang labi. Kaya naman pati itong tirang pulutan ay talagang dinala nga rin nila. Talagang walang gustong sayangin itong mga kaibigan kong ito. At nung magkaroon na nga ng labit ang lahat ay nagsimula na nga kaming lumabas doon nga sa labasan. Tapos ito pa nga ang mas matindi sa lahat dahil nga isang buong pizza ang kanyang tinikaw.